Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. 19 na mga senador ay pinapanagot na ni PBBM hinggil sa naging pagboto nila na i-archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinanigan ng 19 na mga senador ang pag-archive o pagsantabi ng impeachment ayon di umano sa hatol ng Supreme Court na unconstitutional at null and void ang fourth impeachment na ipinasa ng Kongreso. Na hindi naman sinang-ayunan ng 4 na mga senador ni sina Senator Soto, Senator Risa Hontiveros, Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Si Senator Ping Lacson lamang ang bumuto sa abstention noong August 6. Ayon sa 4 na mga senador na bahagi ng minority ay dapat munang antayin ang desisyon ng Supreme Court hinggil sa motion for reconsideration na hinihingi ng Kongreso dahil naniniwala ang House of Representatives na maaaring na-overlook o nagkamali lamang ang Supreme Court sa naging desisyon nila hinggil sa one-year bar rule at sa constitutional process ng impeachment. Subalit, nanindigan ang 19 na mga senador sa motion ni Senator Rodante Marcoleta na i-dismiss ang impeachment at kalaunan ay inamend ni Senator Alan Peter Cayetano na motion to archive na sinang-ayunan ng 19 na mga senador at pati si SP Chis Escudero ay bumuto din na i-archive lamang ang impeachment. Ibig sabihin, patay na ang impeachment, subalit maaari lamang itong muling buhayin at talakayin kung baliktarin ng Supreme Court ang una nilang desisyon. Matatandaang idineklara na unconstitutional ng Supreme Court at nagdesisyon na null and void ang fourth impeachment na ipinasa ng House of Representatives via 13-0 unanimous votes ng mga justices. Dahil dito ay umani ng pambabatikos ang 19 na mga senador na ayon sa mga netizens ay lantaran di umano na ayaw ng 19 na mga senador na mai-impeach si VP Sara Duterte. Ayaw di umano nila ng accountability at dinaan lamang sa technicality ang impeachment upang maharang ito. So Nald, ano bang nangyari? Bakit anong tingin mo doon nung nangyari nung August 5, ay August 6? Grabe. Medyo expected naman natin. Pero ang hindi natin inasahan ay yung ating napakababang standard na ibinibigay sa Senado ay sobra pa, lumampas pa sa baba. No? Yung mga argumento na sinasabi nila. Buti na lang, meron kang mga ilang senador na kahit hindi mga abogado, ay magaling yung pag-engage o pagsagot sa kanila. Halimbawa, nung tinable yung dismissal, anong sabi ni Senator Ping Lacson? Ano i-dismiss natin? Hindi pa naman tayo impeachment court. Hindi nyo pa kami pinasumpa bilang impeachment court ng 20th Congress. So anong i-dismiss natin? Hindi naman yan function ng legislatura na Senado. So nahirapang sumagot yung paborito mo, yung idol mo na Senate President. Pinasa pa niya kay Marcoleta, no, para sagutin. Hindi rin nasagot. Sabi tuloy ni Ping, napakahilaw naman ng interpretasyon ni Senator Marcoleta sa rules na mismo ng Senado. Na-lecturean tuloy siya. No? Ganun din si former Senate President Tito Soto. Bumilib ako, hindi rin abogado yun. No? Pero sinagot niya. Ikinanto niya yung mga nagmamagaling na mga senador, na mga abogado. No, na mga abogado. Hindi ka ba nahihiya para sa mga kapwa mo abogado, Attorney Enzo? No? Yung kaharap nila, hindi mga abogado, tinalo pa sila sa debate. No? Dinaan na lang nila sa paramihan ng boto. Hindi sa argumento. Hindi sa argumento. No? Kahit si Senator Risa, no? Binasahan sila ng mga statements ng mga legal luminaries. No? From Justice Ascuna, Justice Carpio Morales, former Chief Justice Pangaliban, former Chief Justice Puno. Pero mo, isang hindi abogado, binasahan sila ng mga jurisprudence. Di ba? Medyo nahihiya ako para sa kanila. No? Actually 5 lang yung 5 lang sila pero makikita mo mas
mas sila yung nag-stand out kaysa dun sa 19. Tama, tama. No? Kaya, hindi naman siya nakakagulat, pero matindi pa rin. Yung kahit hindi ka nagugulat, natindi ka pa rin kung hanggang saang level, saang lusak umabot yung ating Senado. The worst Senate, no? Sa aking memory, no? Kaya siguro sa 2028, kalusin na natin yung mga dapat kalusin. Maglagay naman tayo ng mga matitinong mga senador. Maglagay naman tayo ng matitinong mga politiko. At maglagay tayo ng mga matitinong leader ng ating bansa. Di ba? Kaysa dito si Vice President na naghahamon ng bloodbath. Tapos sinabotahin naman yung kanyang impeachment. Bloodbath ka pa dyan. No? Grabe ka naman. Para kayong kapatid mo, naghahamon ng boxing. Tapos pupunta pala ng Singapore. No? Atras pala. No? Kaya ganyan ba yung mga yan, Attorney Enzo? Akala mo ang tatapang. Akala mo walang sasantuhin. Yun. Bloodbath na naging bubble bath. Di ba? Boxing na nandun pala, naglamierda sa Singapore. No? So anong di ba lang nahiya? Oo, at actually kung talagang sabi niya gusto niya naman daw talagang sagutin ang mga issue sa kanya. Kung gusto niyo mong sagutin ang mga issue sa iyo, ang dali mo lang naman sabihin sa mga abogado mo at sa mga mga galamay mo na wag na. Harapin natin 'yan. Sagutin natin. Mas maganda ng masagot natin 'yan. Makita ng buong bayan na walang basihan ang mga akusasyon sa akin. Kung yun talaga yung gusto mo. Pero hindi. Bakit ginawa mo ang lahat ng maniobra para talagang mapasukan? Para hindi matuloy. Para hindi matuloy. wala yan. Ang napakasama rito, attorney, pero mo dinelay nila ng 5 buwan. Tapos ngayon, humihingi lang yung 5 senador ng ilang araw para sagutin ng Supreme Court yung motion for reconsideration ng Solicitor General ng House na napaka-surgical, napaka-comprehensive, at napaka-compelling. Pero mo, yung mga factual basis para sa dismissal ng Supreme Court, wala palang basihan. Mismo yung ABS-CBN na in-invoke ng ponente na wala daw nangyaring plenary voting, kinorek siya. Meron silang coverage ng plenary voting. Diba? Naglabas ng statement ang ABS-CBN. Fake news yan. Yung nilagay nyo sa page 8 ng inyong footnote, hindi totoo yan. Kinover namin. Ito, nagkaroon ng plenary voting ng 215 congressmen sa ganitong oras, sa ganitong araw. Mali yung basihan nyo. Diba? Kinorek. Tapos, pero mo, ilang araw lamang ang hinihingi para sagutin yung MR na napakahirap sagutin. Sabi nga ng isang dating justice na kausap ko, sabi niya, hindi niya maunawaan paano pangangatawanan ng Supreme Court yung kanilang desisyon to dismiss after mabasa yung motion for reconsideration ng Solicitor General at saka ng House. No? Ang daming nakasulat doon. Kung nabasa mo, attorney, no? Kung dating Justice of the Supreme Court, sinasabi niya, hindi niya maintindihan paano yan sasagutin at papangatawanan yung desisyon ng Supreme Court to dismiss the impeachment case against Sara. Ilang araw lang ang hinihintay. Ilang araw lang inire-request. No? At dahil hindi nila ma-dismiss, in-archive. Malinaw naman kung ano ibig sabihin ng archive sa Senado. Sabi nga ni former Senate President Tito Soto, inilibing mo kahit walang lapida. Inilibing mo kahit walang semento na nakaukit kung sino yung inilibing mo. Yun yung ibig sabihin ng archive. Ano talaga
Actually, dito mo na ngayon makita na lahat magkaka-connect. Halimbawa, yung pag-delay ni Chis Escudero na mula pa nung ma-file yung impeachment noong February 5, hindi niya inaksyonan. February, March, April, May. Tapos ng June, dinelay-delay niya pa rin. Nag-convene nga noong June 9, June 10, June 11, pero na-delay pa rin. Tapos, nung malapit na yung pagre-resume ng trial sana, July 29, matapos ang SONA ng 28, ang ginawa ng Korte Suprema naman, kahit malakas ang ulan, baha ang Metro Manila, Walang pasok. walang pasok, nag-session, July 25. Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, talagang ayaw ng Korte Suprema na matuloy mag-proceed pa sa trial ang Senado. Ang Senado naman, yun naman ang ginamit na sangkalan na paano nila papatayin ng impeachment para lumabas na parang kagalang-galang sila kasi kumbaga para sa kanila gusto sana nila ng trial. O kaya lang ayaw diniklara na ng Korte Suprema. Kumbaga nagkaroon sila ng sabi nga mismo na Yusek Claire Castro at saka ng ilang nagtatago ang ang Senado doon sa pagbasura ng Korte Suprema. Yun yung ginagamit nilang sangkalan. Pero ang totoo, excuse lang nila yun. Talaga namang gusto nilang patayin ng impeachment. Kaya kung makikita mo, Nald, nakikita naman ng lahat siguro, magkakakonek lahat, magkakakonek. Tapos sinubukan ng Senado na i-dismiss yung impeachment para yung Supreme Court naman imumutin academic na yung mga MR. Di ba nagko-compliment sila sa isa't isa? Ikaw ba, attorney, maniniwala ka na yan ay nangyari lamang spontaneously? Yan ay nangyari lamang nang walang plano? Parang nakakapagtaka. At yung ating mga kababayan ay parang hindi naniniwala. Parang hindi naniniwala na yan ay unrelated. Di ba? Dinelay mo ng 5 buwan. Hinabol mo last 2 minutes bago mag-convene yung 20th Congress ng Senado. Naglabas ka ng dismissal. No? Tapos nung pagbobotohan na sa Senado, ay pinilit mong i-dismiss para mamutin academic ng Supreme Court yung mga MR. Buti na lang, merong mga magigiting na senador na binanggit. Teka, paano mo i-dismiss? Pwede mo lamang i-dismiss yan, no? Kung tayo, yung motion na yan, hindi pwedeng i-dismiss. Pwede mo ilabas yung motion na yan sa isang impeachment court. No? Pero sa Senado, hindi pwede. Kaya yun, napunta sa archive. No? Sa archive. Pero, ang mga karma rito, attorney, gagamitin ng ICC yan para i-deny yung request ng kampo ni Digong for interim release. Gagamitin ng ICC yan para madaliin at decisively desisyonan yung crimes against humanity ni Digong bilang last court, court of last resort. Kasi na mismo yung Senado, mismo yung Supreme Court, no, ay kakampi ng mga Duterte. Yun naman yung epekto niyan. No? Yun naman ang epekto. Ang lalabas dito, hindi totoo yung sinasabi ni Kaufman na, di ba pinapalabas ni Kaufman doon, hindi yung bira kay Martin. Talagang hanlantara na ang bira sa kanya nila Aimee, kahit ni Chis, kahit nila Cayetano. Actually, yung mga senador, talagang binibira ng todo si Martin Romualdez. Actually, mas statesman na nga si Martin kaysa kanila eh. Bastos na yung mga senador. Dapat, di ba, pag Senate, kagalang-galang kumpara sa House. Kasi mga sila yung ating, ang stature ng Senate. Kita mo naman, pag sinabi mong Senado, mga kagalang-galang yan, statesmen. Pero dito,
naging bastos ang mga senador, garapalan ang tira kay Romualdez. Mas si Romualdez pa nga yung lumalabas na statesman na magbigay ng kanyang mga statement. Pero sa tingin mo, tatanggapin na, gaganyan na lang kaya yan si Martin o sa tingin mo gaganti yan sa mga ginagawa sa kanya ng mga senador na to? Well, sabi ng Kongreso ay hindi sila aatras dito sa labanang ito. No? At pinakamahalaga rito ay yung presidente, tahimik pa rin siya. Diba? Kailangan niya magsalita. This is no less than a political tsunami. This is a game changer. At ang nakataya rito, yung kanilang physical as well as political existence. Nagtataka ako bakit napakatahimik niya. Kinakailangan niyang mag-assert ng leadership, ng strength. No? Kailangan nilang mag-participate dito sa labanang ito, historic battle na ito. Kung hindi, ay susukatin din sila ng kasaysayan. Katulad nitong mga walang hiyang ito. Kaya yun yung mahalaga. No? Ang kaibahan, wala silang malakas na kandidato ngayon. Kaya dapat nilang tulungan kung sino man ang malakas na kandidato na kayang talunin ang mga Duterte. Pero Nalda, naano mo ba yung statement ni PBBM, ni Marcos? Medyo medyo hindi tulad nung dati na ang statement niya, di ba noon, sabi niya, hindi ako sang-ayon sa impeachment kasi makakagulo lang yan. Pero yung statement niya ngayon medyo, ang sabi niya ganito, hindi ako nakialam sa impeachment at hindi ako nakikialam kasi baka ma-impeach pa ako niyan. Pero sa nakita ko sa impeachment, sabi nito ni Marcos ni Bongbong, ni PBBM, sabi niya, pero sa nakita ko, yung dismissal naman, hindi naman on the merits, procedure lang yun. Kaya hindi pa rin tapos ang issue na yan. Hindi naman ako, sabi niya, may gagawin pa dyan ang Kongreso. Sila nang bahala niyan, hindi ko na problema yan. At ang COA, pwede pang ipatuloy ang pag-iimbestiga ng COA. At kahit yung Kongreso, sa tingin ko, marami pang investigasyon na gagawin. In a way, parang yun yung kanyang marching order doon sa ganong statement niya. Ibig sabihin, nung una siguro, hindi dumidistansya sa impeachment, pero ang totoo, gusto niya naman talagang matuloy ang trial. Ayaw niya lang na promontera. Kaya lang, inaasahan niya siguro na alam na ng mga senador ang ibig niyang sabihin, pero hindi ganun. Gusto ng mga senador yung categorical talagang command, kung ano yun. Karamihan ng mga senador ay miyembro ng kanyang mga administration political parties. Paano bumoto yung mga administration political parties? No? That is a sign of weakness. Kahit sabihin niya na ito ang aking posisyon, hindi pwedeng sabihin mo lang ito ang aking posisyon. Dapat susunod yung mga tao mo. Pag hindi susunod ang mga tao mo, then you are practically a lame duck president. No? Yun ang ibig sabihin ng lame duck, na hindi ka sinusunod ng iyong mga tao. Kaya kinakailangan niya mas mag-assert bago siya tuluyang maging lame duck president, an early lame duck president. Pwede magpatuloy yung mga investigasyon ng COA, pero hindi mo matatanggal sa posisyon ng Vice President. Hindi siya makukulong. At pwede pa siyang tumakbo sa 2028. Gagamitin niya yan to create that momentum. No? Iba yung ating ginagawa, attorney. Iba yung dapat gawin nila. Yung ruling party. Hindi tayo ruling party eh. Pero meron tayong gagawin. Sila, anong gagawin nila? Diba? Mas nakataya yung kanilang mga leeg dito eh. Pero parang neither here nor there. No? Yun yung problema. Diba? That cannot continue. No? Hindi pwede magpatuloy yan. No? Hindi pwede magpatuloy. Ano rin kasi, mixed ang kanyang statement, hindi malinaw eh. Halimbawa, nung una nga, ang sabi niya, ayaw ko ng impeachment kasi divisive yan. Pero yung mga statements niya ngayon, matapos na i-archive, parang ang sinasabi niya, hindi pa yan tapos, may gagawin pa ang House, mag-iimbestiga pa yan, marami pang lalabas na mga issue dyan, ang COA mag-iimbestiga pa. Parang, pero attorney, tapos na yung impeachment. Yun yung problema.
Yung sinasabi niya na ang basis ng Supreme Court to dismiss is only procedural, hindi totoo. Pagbasahin mo yung 97 pages, hindi lang procedural ang kanilang sinasabi. Mismo yung substance nung 97 pages. Hindi lang siya procedure. No? Kaya nga yun yung laman nung MR ng Solicitor General. Hindi lang procedure ang kanilang sinasagot. Ang sinasagot nila na yung mga substantial issues ng dismissal ng Supreme Court ay hindi lang procedural. No? Kaya yun yung kwan. Pag sinabi mo na, uy, meron pang mangyayari, yes. Pero, bottom line, impeachment pa rin ang pinakamahalaga. Diba? Dahil kung hindi mo may impeach ang Vice President, hindi siya makukulong, hindi siya matatanggal, tatakbo siya sa 2028. Yun yung mahalaga. Ngayon tayo, may iba tayong gagawin. People's Tribunal, People's Impeachment. Meron tayong gagawin. Social media, kalsada. Meron tayong gagawin. Tayo yan. Sila. Diba? Sila yung bumoto ng more than 250 to impeach the Vice President. Yung anak niya, pinakaunang pumirma. No? Anong nangyari doon? Bakit nila sinayang yon? Yun ang usapin, attorney. Siguro kung hindi ganun yung mga statements ni PBBM nung noon pa na sinasabi niya ayaw ko ng impeachment kasi divisive yan. Siguro hindi magiging ganyan ang halimbawa yung Korte Suprema. Tingnan mo naman, pinagmamalaki ng La Marcoleta yung ng mga pro Duterte, yung unanimous, na si Leon pa. Siguro hindi magiging ganyan. At saka kahit yung mga senador, hindi rin ganyan na 19. At least may laban. Kanya nga, kaya gagamitin nila yan to create a momentum going into 2028. May gagawin tayo para mapigilan yung momentum. No? Pero tayo yan. Anong gagawin nila? No? Anong gagawin nila? Alam mo, okay lang naman sabihin mo na separation of powers Okay lang naman sabihin mo na wala kang pakialam dyan. Pero alam din naman natin, attorney, in the real world, no? In the real world, meron kang pakialam. Diba? Ang sinasabi natin dito, mga kabunyog, mga kababayan, maging konkreto kami. Noong 2000, nung sinimulan ang impeachment kay ERAP, 2001 yun October, November, December, yung last quarter ng 2000. Noon, tayo rin noon na mga civil society ang aktibo. Pero makikita mo na habang tumatagal, yung grupo nila Villar, yung grupo nila Arroyo, sumasama na. At aktibo silang sumasama. Kahit sa mga mobilizations, nagpapadala sila ng tao. Kumbaga, hindi yung nakatago, hindi yung nakadistansya. Aktibo talaga. Kaya makikita nyo, kaya madaling napabagsak si ERAP noon. Walang nagawa si ERAP. Dito sana, ang dapat sana dito, kung talaga na, ganyan na rin lang naman ang ginagawa sa kanila ng kampo ng Duterte, kampo ni Sara, dapat sana yung... Okay mga kabunyog, pag-usapan natin tong mga katanungan ni Chis Escudero. Maraming tanong si Chis Escudero. Sagutin nga natin ito punto por punto. Ano ba itong mga katanungan ni Chis? Noong kasing butuhan, noong August 6, pinagtatanggol siyempre ni Chis Escudero yung Senado. Gustong siraan, hamunin ni Chis yung mga nagsusulong ng impeachment, yung mga kumi-question sa ginagawa ng Senado, yung mga kumi-question na mga pumupuna ng desisyon ng Korte Suprema. Kasama na tayo doon. Kasama na tayo doon mga kabunyog. Kasama tayo sa pumupuna sa naging desisyon ng Korte Suprema, pumupuna sa ginagawa ng Senado. Ngayon, ang hamon kasi ni Chis sa atin na mga pumupuna sa desisyon ng Korte Suprema at sa ginagawa ng Senado, ang tingin niya kasi sa atin, hindi naman tayo para sa accountability. Untay Sara Duterte lang talaga tayo. Yun, ganun ang tingin niya.
Ganun ang tingin niya sa atin, mga kabunyog. Kiko Maan, Charlie Whiskey, Hilario Francisco Mulieda. Ang tingin niya sa atin, ni Chis Escudero, tayo na nagsusulong ng impeachment ni Sara, pinipersonal natin si Sara. Tayo ay gusto lang gumanti kay Sara. Na tayo ay may vested interest, political agenda laban kay Sara. Na tayo ay hindi naman talaga para sa good governance or para sa accountability. Tayo ay anti-Duterte lang talaga. Yan yung mga akusasyon ni Chis Escudero, mga kabunyog, mga kababayan. Ito yung mga tanong ni Chis. Sagutin natin ito mamaya. Sabi ni Chis Escudero, ito mga kabunyog. Ito yung mga katanungan ni Chis Escudero. Yan, Sabi ni Chis Escudero, to those seeking to disregard the Supreme Court's decision, I ask these questions. Are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Do you truly respect and want to preserve the Constitution or simply hate the Vice President? Are you serving the nation's interest or protecting and pursuing your own personal ambitions or agenda? Are you fighting for truth or are you simply after revenge? Do you really want a trial or just a conviction? Do you really believe that we are wrong? Or do you really think and feel entitled? Or do you simply think and feel entitled and believe that you are always right? Remove the name of the Vice President in this case, would your positions be the same? Yan ang mga tanong ni Chis Escudero. So, tulad ng nasabi natin kanina, mga kabunyog, ang paniniwala kasi ni Chis Escudero, mga kabunyog, tayo ay hindi naman talaga tayo para sa good governance or accountability. Pinipersonal lang natin si Sara dahil tayo ay anti-Duterte. Yun ang yan yung mga kabunyog yan yung mga sinasabi ni Chis. So tinatanong niya yung mga gustong i-disregard o ibaliwala ang desisyon ng Korte Suprema. Okay. Unahin natin yung unang tanong niya, Sagutin natin yun, mga kabunyog. Ito. Yan. Ito, To those seeking to disregard the Supreme Court's decision, I ask these questions. Are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Mga kabunyog, napapanood nyo ako sa mga vlog ko. Sige nga, sabihin nyo nga sa akin, si Duterte lang ba o mga Duterte lang ba ang pinupuno natin, ang kinikriticize natin? O may narinig din ba kayo sa akin na kahit si Romualdez, lalo na sa issue ng budget, ay pinupuna din natin at kinikriticize din natin? Sige nga mga kabunyog, mga kababayan, kayo na aking mga regular viewers at subscribers. Kayo ang magsabi. Ito bang aking vlog, ito bang aking mga talakayan ay anti-Duterte lang? O kahit may pagkakataon, may mga panahon na sa tingin natin mali rin si Marcos, mali sila Romualdez at dapat ding punahin, pinupuna din natin.